Welcome to the second part of your lesson. In the first part, we already discussed the Agon's F method. Kung napanood nyo na yon, sigurado alam nyo na ang mga bagay na to. Kung hindi pa, go on and watch the part 1 first. Now watch and listen carefully to this problem. This is quite different from the first one. Teacher Ted has to split 60 students in his class into different groups with equal number of students each. Not all students can be in one group, and each group has to have more than one student. In how many ways can he form these groups? Si Teacher Ted daw ay kailangan i-group ang 60 students niya sa iba't ibang paraan. Kailangan daw pantay-pantay yung dami ng students sa bawat group. Hindi pwedeng iisang grupo lang at hindi rin pwede na tig-iisang member lang ang bawat group. So ang tanong, sa ilang paraan niya maigugrupo ang kanyang 60 students? First, let us know what is asked in the problem. In how many ways can he form these groups? Pwede nating baguhin to konti para mas maintindihan natin. Pwede nating isulat, in how many ways can he group his students? Diba? Mas malinaw. Next, what are the given data or information? Kung mapapansin nyo dito sa problem, iisang number lang ang makikita nyo. At ang number na yon ay yung 60 students. Yung ibang mga nakasulat sa problem ay mga rules. Katulad ng not all students can be in one group and each group has to have more than one student. Mga rule na lang siya na hindi raw pwedeng iisa lang ang group at hindi rin pwedeng iisang member lang sa bawat group. So we can say that the given data or information is just 60 students. Next, what operation to be used? To know what operation to be used, tingnan natin yung mga key points dito sa problem. Kung mapapansin nyo, nakita ulit natin yung word na split. Pero hindi ibig sabihin na i-divide natin to. Kasi ang tinatanong, sa ilang paraan niya maigugrupo ang kanyang mga estudyante. Kaya hindi ito maisolve sa division lang. To know how many ways he can group 60 students, kailangan nating malaman ang mga factors ng 60 o yung mga number na makakadivide sa 60. So yung operation natin, pwede nating isulat na giving the factors. Kasi kapag maibigay natin yung mga factors, malalaman natin kung ilang ways niya maigugrupo yung students. Dito rin natin magagamit yung divisibility rules. Pero yung operation dito ay giving the factors. Okay? Next. What will be the number sentence? So in this type of problems na hindi ginagamitan ng 4 basic operations na addition, subtraction, multiplication, and division, hindi na natin to lalagyan ng number sentence kasi mas gugulo lang. Diretso na tayo sa solving. Now, how can we solve it? Diba alam na natin yung dapat gawin? We are going to give the factors. So what are the factors of 60? Siyempre, unang-una dun ay 1. Lahat ng number ay nadidivide ng 1. Next is 2. Yung 60 nadidivide ba ng 2? Yes, kasi even numbers ito. Nagtatapos sa 0. Next is 3. Yung 60 nadidivide ba ng 3? Gamitin natin yung divisibility rule. I-add natin yung bawat digit. 6 plus 0 is 6. Yung 6 nadidivide ba ng 3? Yes. Ibig sabihin, yung 60 ay nadidivide ng 3. Ang 3 ay factor ng 60. Next, ang 4, factor ba ng 60? Mahirap tong i-skip count. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng ibang paraan. Hahatiin natin sa 4 yung 60. Kapag mahati ito sa 4, ibig sabihin, factor ng 60 ang 4. Una, hatiin natin ang 60 sa 2. Nahati siya ng pantay. Mahahati pa ba ng pantay ang 30? Oo, nahahati siya sa 15. Ibig sabihin, nahahati sa 4 ang 60. So, 4 is a factor of 60. Next is 5. Nadidivide ba ng 5 ang 60? Yes, kasi nagtatapos siya sa 0. Next, 6.
Nadidivide ba ng 6 ang 60? Ano nga ba yung divisibility rule nito? Kapag nadidivide ang number ng 2 at ng 3, nadidivide din siya ng 6. So, ibig sabihin, factor ng 60 ang 6. At halata naman, 6 times 10 is 60, di ba? Next is 7, 8, and 9. Nadidivide kaya nila ang 60? Para malaman natin, gagamitan natin ng multiple table. Unahin natin sa 7. Hindi multiple ng 7 ang 60. So, hindi siya factor ng 60. How about 8? Hindi rin niya multiple ang 60. Dumiretso sa 64. Ibig sabihin, hindi niya factor ang 8. How about 9? Diba ang divisibility rule ng 9, i-add ang bawat digit? 6 plus 0 is 6. Ngayon, ang 6 ay hindi nadidivide ng 9. Kaya, hindi factor ng 60 ang 9. Okay, next is 10. Factor ba ng 60 ang 10? Of course, kasi nagtatapos siya sa 0. How about 11? I'm sure hindi factor ng 60 ang 11. Kasi ang multiple ng 11 ay yung mga doubling number katulad ng 22, 33, 44, 55, 66. So, hindi siya factor ng 60. Next is 12. Factor ba ng 60 ang 12? Try natin gamitin yung multiple niya. So, yun. Multiple ng 12 ang 60. Ibig sabihin, factor siya ng 60. O, nadidivide niya ang 60. Okay, next. 13, 14. Try natin kung nadidivide nila yung 60. Unahin natin sa 13. Hindi niya multiple yung 60. So, hindi siya factor. How about 14? Hindi niya rin multiple ang 60, kaya hindi siya factor. So, anong sunod? How about 15? Nakita natin sa diagram kanina, di ba? Na ang 60 ay nahahati sa 4 na 15. Ibig sabihin, factor ng 60 ang 15. Next, 30 na. Okay, pag napansin nyo na 1/4 nyo na ang isang number, didiretso na kayo sa 1/2 o sa kalahati. Diba ang 60, ang kalahati niya ay 30. Ang kalahati ng 30 ay 15. Ang 1/4 ng 60. So kung nakuha nyo na yung 15, didiretso na kayo sa kalahati o sa 30. Tandaan nyo, kapag umabot na kayo sa kalahati ng number, ang susunod na factor nun ay yung number na mismo. Wala nang ibang factor sa gitna nila. Okay, para malaman natin kung kumpleto ba yung naibigay nating factors, gagamitan natin ito ng isang method. Tinatawag itong rainbow method. O, tingnan nyo mabuti yung paano to ginagawa. Una, imumultiply nyo yung unang factor at saka yung huling factor. So, 1 times 60 is 60. Sa rainbow method, kailangan ang magiging sagot sa bawat multiply nyo ay 60 din, ay yung number din mismo. Kapag hindi, ibig sabihin may mali. Next, 30 times 2 is 60. So, tama. Next, 15 times 3 is 45. Ibig sabihin may mali. May kulang sa factor natin. Pero bago natin hanapin yung kulang, itry muna natin i-times sa ibang number yung 15. Subukan natin sa 4. 15 times 4, 60. Ibig sabihin, walang partner yung 3. Ibig sabihin, nawawalan siya ng isang partner. So, hahanapin natin yon. Para mahanap yon, i-divide natin ang 60 sa 3. Ilan kaya pag i-divide natin yung 60 sa 3? So, ang 60, pag hinati natin ay 320. Ibig sabihin, ang nawawalang number o ang nawawalang factor ay 20. Sige nga, try natin. 20 times 3 is 60. Tama. Sunod, 5 times 12, 60. 6 times 10, 60. Tandaan nyo, kapag ginamit nyo ang rainbow method at nakita nyong pantay lahat ng sagot sa pagmumultiply, ibig sabihin na ibigay nyo na lahat ng factors. So, sigurado na tayo sa sagot natin. Balikan natin yung tanong sa problem. In how many ways can he form these groups? Ilang paraan niya maigugrupo
yung 60 students niya. At ito pa yung dapat tandaan. Not all students can be in one group. So, tatanggalin na natin tong 1. Hindi siya kasali. At isa pa, each group has to have more than one student. Ibig sabihin, hindi individual. So, hindi aabot sa 60 yung grupo. So, tatanggalin natin to. Ibig sabihin, ito yung mga possible ways of grouping 60 students. Ilang ways kaya? Okay, there are 10 ways in grouping the students. So, nakuha na natin yung sagot. Diretso na tayo sa final answer. Alam na natin na 10 ways ito, so gagawa na lang tayo ng sentence. Teacher Ted can group his 60 students in 10 ways. So, yun. Nasagutan na natin yung problem. Let's recap. So, this is asked, this is the given, this is the operation, this is the solution, and this is the final answer. Okay, tatandaan nyo hindi lahat ng problem ay nagagamitan ng 4 basic operation katulad ng multiplication, addition, subtraction, and division. Pwede rin siyang ganito yung operation mo, giving the factors. Pwede rin giving the multiples. Finding the GCF, finding the LCM. So, pag-aaralan nyo pa yon mga next lesson. Okay? So, let's wrap it up. In this lesson, you have learned what is Agon's F method and how to use it when solving a word problem or word problems. Also, you have learned how to use rainbow method to find all the factors of a number. And then, you learned that not all word problems are solved using the basic operations. Yung 4 na basic operations yun. They can also be solved by giving the factors, giving the multiples, finding the common factor, or finding the common multiples. So, kapag mga ganitong klaseng problem, ganitong klaseng operation mo, hindi mo siya mabibigyan ng number sentence, di ba? So, that is how you solve word problems. Kung naintindihan mo na ang lesson, you can get your modules. Just do it.